Sa video na to, pag-uusapan naman natin kung ang isang function ay nire-reflect about the line x is equal to h. Ano naman yung magiging equation nung reflection ng isang function kapag na-reflect na ito doon sa line na x is equal to h. Pagkatapos ng video na to, pag-uusapan naman natin kung ano naman yung magiging equation ng isang function kapag ni-reflect naman siya about the line y is equal to k. So simulan na natin doon sa equation ng isang function reflected about x is equal to h. So once again, let's head on to GeoGebra. Ayan. So, meron tayong function dito na yung function natin na nakaraan na f of x is equal to square root of x. So this time, gusto ko namang gumawa ng isang line, x is equal to h, kung saan natin i-reflect yung function natin na f of x is equal to square root of x. At mamaya nga, susubukan din natin kung paano kung ibang function naman yung i-reflect natin about x is equal to h. At ano nga ba yung general na equation nung reflection ng isang function about x is equal to h. So simulan na natin, itatype ko lang yung x is equal to h. Sa ngayon, hindi pa natin nadidefine yung h, kaya lang si GeoGebra automatically gagawa siya ng slider for h so that yung slider na yon kung saan natin ilalagay, magkikreate siya ng equation na x is equal to whatever the value of h is. So, dito may makikita nga tayong lumabas na isang vertical line na merong label na EQ1, EQ1. Ibig sabihin na ay equation 1. Now, take note that this is not a function kasi nga magfi-fail ito dun sa ating vertical line test o yung vertical pencil test. Ano? Kaya ilabas na natin yung slider natin na h. Ayan. So, makikita natin na nasa likod siya ng ating input box para sa f of x is equal to square root of x. So, iiwas lang natin ng konti yun para pwede nating galaw-galawin yung slider natin para sa h. Yun nga. So, nakikita na natin yung ating vertical line corresponding to the equation x is equal to h. So, para makita natin kung ano yung particular na value ng h na yon dito sa line mismo, punta tayo doon sa settings tapos instead na name, ilagay natin dyan ay value. No? So makikita nga natin na x is equal to negative 2.5 yung equation ng ating vertical line. Alright. So ang tanong, ano kaya yung magiging equation ng function which is yung reflection ng f of x is equal to square root of x kapag for example i-reflect natin siya about the line x is equal to negative 2. No? So, ilagay lang natin ito sa negative 2. So, yun, medyo hirap tayong ilagay ito sa negative 2. So, gawa na lang tayo ng input box na ililink natin doon sa h natin para mas madaling iset yung value ng ating h. So, dito sa linked object, ilagay natin yung equation 1. And then, hit OK. Oh, by the way, sumali yun. Punta tayo sa settings tapos i-delete na lang pala natin to. So, cancel na lang natin yan. And then, doon sa, once again, gamitin natin yung input box. But this time, ilagay natin h equals. Tapos doon sa linked object, i-link natin yung value ng h. Okay, so meron na tayong h dyan. So dito gusto natin ilagay for example na negative 2 at makikita natin yung ating slider ay automatically nasa h equals negative 2 pa rin. So huwag kayong mag-alala kung ililipat nyo yung h natin, kung ililipat-lipat nyo yung slider natin for h kasi susunod din lang yung input box natin para doon sa h natin. So once again, balik natin sa negative 2. At gusto kong malaman kung yun nga, yung objective natin dito sa lesson na to is para malaman kung ano yung equation ng isang function na reflection ng isang given function about x is equal to h. So, gamitin natin yung h equals negative 2. So, let's put a point doon sa object natin or doon sa original na object natin, f of x is equal to square root of x. So for now, makikita natin for example na itong a natin ay nasa ilagay lang muna natin siya sa negative
4. Sorry, sa 4 tapos 2. So, ilagay natin siya sa 4, 2. Tapos, gusto natin siyang i-reflect about x equals negative 2. So, punta tayo dito at i-click natin yung reflect about line. I-click natin yung A at i-click natin yung x equals negative 2. Ayan. And then, kung titingnan natin, if we are going to show yung coordinates ng original point na A natin, and kapag ipapakita din natin yung coordinates ng reflection o yung image natin upon reflection, makikita natin na ito ay nasa negative 8, 2. Yan. So, hindi nagbago yung y coordinate natin, pero definitely nagbago yung x coordinate natin. But unlike doon sa reflection about the y-axis, hindi na lang ito simpleng kukunin natin yung negative or yung opposite nung ating x coordinate, no? May iba pang nangyayari dito at yun yung kinakailangan nating pag-usapan, no? Halimbawa, kapag itong h natin ay nilagay natin doon sa 1, makikita natin na yung line of reflection natin o kung tawagin ay yung line of symmetry ay mapupunta na doon sa x equals 1, ano? At yung ating original na point na 4, 2 ay marireflect na ngayon doon sa kanyang image na negative 2, 2. Once again, hindi nagbago yung value ng y, pero yung value ng x ay nagbago at hindi lang ito simpleng reflection lang ng o pagpapalit ng sign nung 4. So ang tanong is, ano nga ba yung nagga-guide na ang nagga-guide na equation, no? Para makuha natin yung x coordinate ng ating image given yung original na x coordinate at saka yung line of symmetry o yung line of reflection. Okay. So, mag-algebra tayo ng konti. Sabihin natin na yung ating isang point ay nasa xy. So, sabihin natin nasa xy yung original na point natin. At yung reflection niya under ng sabihin natin reflection about the line x equals h is sabihin natin nasa x prime tapos comma y. Napansin naman natin na hindi naman kasi nagbabago yung value ng y pero nagbabago yung value ng x natin. Okay? So sabihin natin meron tayong line na h, ano? Sabihin natin dito ito yung line na h natin. I-move lang natin tong screen natin saglit. Ayan. Sige, so gamitin na natin tong line x equals 1 na nakalagay dito sa ating graphing pad. So, kung i-draw natin yung distance, kung i-draw natin yung segment from yung itong point na to, sabihin natin ito yung ating xy. Tapos ito naman yung ating x prime, comma y. Okay. So, ito yung line x is equal to h natin. Ayan. Okay. So, yung distance from yung line x is equal to h natin at saka yung point na to, no, yung x prime natin is x minus h minus x prime, no? At yung distance na yan ay same lang doon sa distance nung x natin, no? Itong x na to at saka itong h na to, no? So meron tayong h minus x prime is equal to x minus h. So gusto nating i-solve itong equation na to for x prime kasi yun yung gusto nating malaman yung kanyang location, ano? So to do that, konting algebra lang tayo. So meron tayong negative x prime equals x minus 2h and then solving for
x prime, we now have x prime equals 2h minus x. Ayan. So, yung reflection daw ng x about x is equal to h is given by 2h minus x. Ang tanong is, will this work pag halimbawa instead na nandirito sa kanang part ng ating line of symmetry, yung aking original object, paano kapag nandirito naman siya sa kaliwa, no? Do we still get the same na equation, no, para doon sa ating x prime? So let's try to find that out. So gamit lang tayo ng ibang kulay dito. So paano naman kapag ito yung ating xy? And then gusto nating malaman kung paano kung ito yung ating x prime y, ano? So this time, ang gagawin natin, so since di naman nagbabago yung value ng y natin, ang titingnan lang natin is yung mga x natin, no? So itong line na to, once again, this is x is equal to h. So yung distance from this point, for example, hanggang doon sa point na yon is h minus x. Okay? Then equals, ito yung distance nitong line na to doon sa point na yon ay x prime minus h. So once again, isosolve pa rin natin to sa for x prime, ano? So, i-isolate lang natin ito, no? By transposing itong nandito sa right na negative h papunta dun sa kaliwa, magiging 2h minus x is equal to x prime. So, kung titingnan natin dito sa isang ano natin, sa isang side natin, regardless kung nasaang part yung original object natin, lalabas at lalabas na yung x prime natin, that is the image, okay, under reflection about x equal to h is the same pa rin, no? 2h minus x. Dito makikita rin natin na 2h minus x pa rin siya. So ang tanong is, ano kaya yung reflection ano kaya ang magiging reflection o yung equation ng reflection ng f of x is equal to square root of x about the line x is equal to h. So kung titingnan natin dito sa example natin, pwede naman natin gamitin ulit yung reflect command. So i-reflect lang natin yung f of x natin. Reflect. And then yung object natin na f, comma. And then yung line natin is yung x1. So ayun, kita na natin na nag-reflect na siya. And lumalabas doon sa parametric equation niya na yung f sub 1 of t natin is equal to the set of all points where x is equal to negative t, negative of the quantity t minus 1 plus 1. So that's like negative t plus 2. Tama? And then yung y natin is equal to square root of t. Basically, kaya naman nating isolve yung y, no? In terms of x. Pero alam nga natin na yung ano natin, yung x prime natin is equal to 2h minus x, no? So lumalabas na yung reflection natin about x is equal to h is the same as yung g of x natin equal to f of 2h minus x. Okay, so tingnan natin ito. G of x is equal to f of 2h minus x. So tingnan natin kung magko-coincide ito doon sa reflection natin kanina ng ating original na function. So let's hit enter. And yun nga, nakikita nyo, no, na meron tayong lumabas na graph na kulay green na nag-superimpose doon sa reflection ng ating reflected function, no, kanina. So ito yung equation, ito yung function natin kanina na reflect. Okay? And ito naman yung ating g of x is equal to f of 2h minus x. Ayan. So dito lumalabas for example na yung g of x natin, ang kanyang equation ay g of x is equal to square root of 2 minus x, no? 2 minus x. Ngayon kung titingnan natin, kaya siya naging 2 minus x kasi
yung h natin is equal to 1. So kung gagawin natin, for example, na yung h natin ay equal sa 3, makikita natin na yung g of x natin ngayon ay square root of 2 times 3 minus x na. So that is square root of 6 minus x. Okay? So, palitan natin ng ibang function, no? Yung parent function yung ating f of x para makita natin na gumagana pa rin siya kahit na ibang function yung gamitin natin. So let's have x squared. Okay. So dito sa x squared, makikita natin na yung f ay yung reflection ng f of x about h equals 3 is 2 times 3 minus x, no? The quantity 2 minus 3 minus x squared, no? That is the square of the quantity 6 minus x. All right? So nag-work siya, no? So basically dito sa lesson natin na to, nakita natin na kapag yung isang function is reflected about the line x is equal to h, then the form of the equation of the reflected function of the reflection is f of 2h minus x. So next meeting naman or next video, ipapakita ko naman sa inyo kung ano naman yung form ng equation ng reflection ng isang function about y is equal to k naman. So hanggang sa uulitin, muli ito si Joseph Tabadero Jr. nagsasabi, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood.